Hallelujah. Sa umaga po ito, ang ating pag-uusapan ay controversial. Prosperity of the unrighteous. Ang kasaganaan ng mga hindi naman, sabihin na natin hindi naman tagasunod ni Christ. Ang kasaganaan ng mga yung ibang term ay ang kasaganaan ng mga hindi Kristiyano. Controversial. Ano ibig sabihin ng hindi Kristiyano? Controversial. At lalo na kung sabihin mo ang kasaganaan ng mga makasalanan. Makasalanan ba ako dahil mayaman ako? Dahil masalanan ako, makasalanan na? Kaya po medyo controversial. Prosperity of the unrighteous. But hindi tayo sa point of view na mag-judge. Ayan. Ang point of view po natin dito bilang mga Kristiyano ay ano ba yung pakiramdam mo? Pagka nakikita mong may sinuswerte, yung term ng may sinuswerte, ang swerte naman niya, nakuha niya yung position sa trabaho, ang swerte naman niya, kumita siya sa kanyang sales, ang swerte naman niya, mga ganon. Eh ikaw, Kristiyano ka, ano yung temptation na nagsayo? So yun ang atin, huwag natin problemahin yung kanilang problema kung sila man ay hindi nila kilala si Christ. Eh ikaw na kilala mo si Christ, pag nakakakita ka ng mga umuunlad ng buhay, ano namang dating sa'yo? Yun ang ating point of view dito. At huwag po kayo magtaka, panahon pa ni Haring David, ay meron ng isang worship leader na experience na yun. Sabi ng Psalm 73. Hindi po ayon sa mga scholar, ito ay hindi sinulat ni King David. Alam natin, ang Psalms, di ba, ay mga awit. Alam natin na ang mga awit ay majority si King David ang ina-attribute. Meron pong iba pang worship leader during their time na kasama ang kanilang mga awit sa Psalm. At ito po yung isa, si Psalm 73. Si Asaph, yung worship leader niya na that time, ito yung kanyang naging awit. No? Hindi natin alam ang tono, so lyrics na lang ang ating babasahin. So sabi nung mga ngawit sa Psalm 73, tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Napakaganda ng opening statement. Pagkadating yung second statement, ngunit ako, halos mawalan na ako ng pananampalataya. Kaya itong mga awit na ito, may hugot, no? E di lalo na yung verse 3, yung line 3 ng kanyang lyrics. Nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. So parang ito, real talk lang to, no? Real talk. May mga kanta na gano'n, real talk lang. So makikita natin, itong mga awit na to ay lumapit sa Panginoon, kumakanta siya sa Panginoon. Ano to? Spiritual song, or ito ay bahagi ng kanyang pagpupuri sa Panginoon. At sinabi niya na bakit naman, no, yung mga masasama pa, yung mga mayayabang pa, ay sila pa yung angat sa buhay, umuunlad, nakukuha nila ang kanilang gusto. Samantalang ako na may pananampalataya, samantalang siya na may pananampalataya sa Diyos ng Israel na mabuti, ay halos mawala na, parang hopeless na dahil na umuunlad sila. Ako, parang hindi, malulusog ang kanilang katawan at hindi sila nahihirapan ng kanyang panaghoy. Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba. Parang walang katapusan ang kanilang buhay na meron silang kakainin, meron silang kikitain, alam nila ang bukas, alam nila kung saan sila magta-travel next month, mga ganon, no? Eh ikaw, na isang Kristiyano, ayan. Tapos ipinapakita pa nila ang kanilang kayabangan at kalupitan, no? Nagpo-post sa social media, lagi mo nakikita sa feed, kung saan sa pupunta, kung saan sa kumakain. Ayan. So hindi ito patungkol talaga sa kanila, patungkol ito sa'yo. Anong dating sa'yo? Ito yung nakita nitong psalmist na to. Nainggit
tao lang. Sabi nga, tao lang. Parang na-injured siya. Ako ay tapat sa Diyos. Ako ay tagasunod ng Diyos. Pero bakit sila mas maunlad sila sa akin? Bakit mas nakukuha nilang kanilang gusto? Verse 7, ang kanilang puso ay puno ng kasamaan. Ang lagi nilang iniisip ay paggawa ng masama. Pero maunlad sila. Pinuputya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabanta manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Walang paggalang sa Diyos. No? Pero maunlad ang buhay. May kilala mo na, kaya kahit ang mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Parang ano, di ba? Kung magsalita ang sabi natin may kaya, magsalita ang mga nasa posisyon, may mga narating na sa buhay, ay mas kapanipaniwala kaysa dun sa wala pang nararating, quote-unquote, no? Sa standard ng mundo. At ang maririnig mo daw sa kanila ay, paano malalaman ng Diyos? Walang pakialam ng Diyos. Yan ang mga katwiran nila. Okay. Ganito ang buhay ng masasama. Wala nang problema. Yumayaman pa. Real talk lang. No? Real talk. May mga ganon. Hindi yan bago. Yan sinasabi sa atin ng Diyos ngayon. Kung meron kang napapansin na ganyan ngayon, hindi yan bago. May psalmist, noong pang panahon niya, nasulat na yan. Okay? Noong panahon niya, may mga masasama na ang tingin niya, yung psalmist, wala nang problema sila, secured ang kanilang buhay, hindi sila magugutom, hindi sila mababasa pag umulan, no? Kasi magaganda ang kanilang tinitirahan, yumayaman pa. Bakit ganoon? Sabi sa verse 13, bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Ayan. Maaari ito ay naitanong mo na sa sarili mo. No? Na bakit? Tingin ka ng tingin sa kabilang bakod. Ano bang meron sila? Eh ako nga, sumusunod sa Diyos. Nagpipilit na sumunod sa Panginoon. Bakit sila ay hindi yan unique na pakiramdam. Yun lang sinasabi ni Lord sa atin. Hindi yan unique na pakiramdam. Pero kailangan mong i-control. Kailangan mong i-manage. Yan. Si Job ay isa rin sa mga nakaranas niyan. Alam natin, kilala natin si Job. Dating mayaman, dating maraming alipin, maraming hayupan, no? Iba't ibang uri ng hayop, marami siyang anak. Then isang araw lang, isang iglap, nawala lahat. Ang natira lang sa kanya ay yung kanyang joke pa rin, di ba? Natira lang ay yung kanyang asawa. Na ang joke kasi din. Actually, ang joke din. Lord, hindi mo kasi namin asawa ko. Eh kasi ginawa sa kanya ng asawa niya, tinutokso siya ng asawa niya. Kalimutan mo na ang Diyos mo. Talagang ano, I love my wife. 23 years kami sa last Sunday, October 27. Hindi daw niya binibilang eh, ako nabibilang. Sabi ni Job, bakit patuloy nabubuhay ang masasama o masama? Tumatanda sila. Hindi nare-reach nila yung old age, beautiful age, old age, na-enjoy nila. Nagiging maunlad ang kanilang buhay. Ayan, sabi ni Job, nakita nila ang paglaki ng kanilang mga anak at apo. Kasi siya, naranasan niya, namatay lahat ng kanilang mga anak. Namumuhay sila sa kanilang tahanan, naligtas. Maraming security. Maganda, matibay ang mga pundasyon ng bahay. Ligtas sa panganib at walang pinatatakutan. Hindi sila pinaparusahan ng Diyos. Yun ang tingin ni Job. Hindi sila, wala, parang, Lord, nandiyan ka ba? Lord, nakikita mo ba? Bakit? Nakikita mo ba yung kalagayan ko? Yung kalagayan nila? Bakit? Parang hindi patas. Bakit? Alam mo naman ng kanilang buhay. Bakit parang Lord, wala kang ginagawa? Naranasan ni Job yun. Baka naranasan nyo rin yun, no? Walang tigil ang panganak ng kanilang mga baka
at hindi ito nakukunan. Ibig sabihin ng kanilang business, walang negative sales, lahat positive revenue. Marami silang anak, parang kawan ng tupa sa dami. No, nagsasayawan sila, nag-aawitan, nagkakatuwaan sa tugtog ng tamburin, alpa at flauta. Laging may party. No? Laging may party. Namumuhay sila sa kasaganaan at payapang namamatay. Ibig sabihin ng payapang namamatay, walang kaaway, ang ganda ng libing, ang ganda ng kabaong, ang ganda ng libingan. Yun ang mga gusto. Ang libingan ay naka-aircon pa, baka daw mainitan habang nandun ang bangkay, no, sa kanyang libingan. Yan ang pakiramdam ni Job. Pero sinasabi nila sa Diyos, pabayaan mo kami. Yan. Yun ang reflection ni Job. Bakit itong mga tao ito na wala namang Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. Sinasabi sa kanilang sarili, itong mga taong ito, ayaw namin malaman ang iyong pamamaraan, ayaw namin ng Bible. Yan ang ibig sabihin nun. Ang Bible kasi nagsasabi ng guide, paano mabuhay ng tama at tapat sa Diyos. Ang sabi ni Job, yung mga taong ito na maunlad, ang sinasabi nila, ayaw namin yan, ayaw namin ng Bible. No? Nakita na ba kayong gano'n? Yung mga tao, sino kang makapangyarihan na dapat namin paglingkuran? No? Ayaw mag-serve kay God. At ano ba ang mapapala namin kung mananalamin kami sa iyo? Yan. Yun daw itong mga klase ng tao, sabi ni Job, na nung panahon niya, maunlad, okay ang buhay. Siya, na tapat sa Diyos, ay bakit nandun siya sa kabilang side? Medyo hirap na hirap sa buhay. Ito ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon ngayon, no? sa umagang ito. Nais niya na makita natin ang ating sarili hindi sa nangyayari doon sa masasama. Huwag kang mainggit, huwag mong kainggitan ang kanilang pag-unlad. Yan ang mensahe ng Panginoon. Sabi ni Job, pero ang totoo, ang pag-unlad nila ay hindi galing sa sarili nilang pag-iisip, sisikap. Kaya anuman ang ipapayo ng masasamang taong ito ay hindi ko tatanggapin. Kasi nga, wala silang Diyos. Anuman ang ito yun anuman ang wealth technique na ibibigay ng mga successful speaker na yan, mga expert na tinatawag, na yumaman, gumanda ang buhay, na maganda ang business. Pag yan raw ay, sabi ni Job, no? Pag yan raw ay hindi naman prinsipyong maka-Diyos, huwag mong pakinggan. Dahil ilalayo ko niyan sa Diyos. Yun ang sinasabi niya. Sa panahon natin, maraming ganyan. No? Paano kumita? Paano lumaki ang network? Paano maging milyonaryo in 90 days? Madali lang maging milyonaryo in 90 days. Umutang ka ng 1 milyon, milyonaryo ka na. Ayun, katangalan. No? Huwag kang makikinig, sabi ni Job, huwag mong pakikinggan kung ang basis naman nila ay hindi maka-Diyos. Yan. Verse 17, pero madalang ang taong masasama na namamatay. Ang masamang damo, mahirap mamatay. May kasabihan tayong gano'n. Bakit nga ba ang masamang damo ay mahirap mamatay? Sa point of view ko po, ganito, no? Yung mabubuti, kinukuha na ni Lord. Okay yun. Maganda yun actually. Bakit? Mabait siya. Maka-Diyos siya. Di ba reward na yun? Tara na, halika na anak. Dito ka na. Mag-enjoy ka na sa akin habang panahon. Kasi kaya lang, parang hindi tayo yung ganun ng mindset. Di ba? Ang mindset natin, gusto natin pantayan yung mga, Lord, pantayan naman namin yung mga hindi naman kumikilala sa iyo. Ipakita mo naman, Lord, na kami ay mga anak mo. Parang ganun tayo. Wala tayong pinagkaiba sa kanila pag ganun. Di ba? Ayun nga ang gusto nila, di ba? May Diyos ko nga. Ako, marami ng pera. May Diyos ko nga. Bakit ka dyan lang? Ganyan lang ang ano mo. Pero may Diyos ka. Ako, hindi ko siya kinikilala. Pero
Nakarinig na ba kayo ng ganang pangatwiran? Masakit, di ba? Masakit yun. Kaya, ang mensahe ito ng Panginoon, hindi tungkol sa kanila, tungkol sa iyo, bilang ikaw na nagpupursige na makasunod sa Panginoon. Yan. Madalang silang mamatay. Bakit kaya? Sasagutin niya mamaya. Bihirang dumating sa kanilang kahirapan o parusang ipinapadala ng Diyos sa kanyang galit. Parang, yun ang tingin ni Job eh. Parang, pag nagbigay ang Diyos ng hatol, sabi na, parang exempted. Wala lang. Hindi man lang na maapektuhan ng mga masasama. Ako damay. Ayan. So, hindi ka nag-iisa. Kung sinasabi nga ng Panginoon, kung naiisip mo yan, yung psalmist, naranasan niya yan. Si Job, naranasan niya na yan. Pero, kung babalikan yung kanilang buhay, ano pa rin ang kanilang ginawa? Nagtiwala pa rin sa Panginoon. No? Hindi binitawan si Lord. No? Kasi pag binitawan mo si Lord, yun, talo ka. Paano yung pangwalang hanggang buhay mo? Mas mahalaga yun eh. Yung pangwalang hanggang buhay kaysa yung sa buhay mo dito sa mundo. Yan. Bakit nakakaramdam ako ng inggit sa mayayaman na masama naman ang pamumuhay? O nararamdaman mo ba? Inggit. Ito, sabihin mo, hindi naman ako naiingit eh. Naiinis lang ako. Anong pagkakaiba? Naiinis lang ako na mayayaman. Yung mga office mate ko na wala namang skill, wala namang tawag dito. Wala namang qualification. Eh, nasa posisyon. Hindi ako naingit. Nainis lang ako. Yan. At sasagutin ka ni Lord niya. Sasagutin ka ni Lord niya. Nagdurusa ako buong araw. Bawat umaga, ako'y pinaparusahan. Kaya masalbis na ito. Napaka-real talk na, no? Kung sasabihin ko rin ang sinasabi nila, parang na rin ako nag-traidor sa inyong mamamayan. Tama naman. Tama yung sinasabi niya. Yan. Naiisip niya, pero hindi naman niya sinasabi. Yan. Talagang nagtitimpi siya. Kaya sinikap po unawain ang bagay nito. Yan. Nakikita niyo ba sarili niyo dun sa psalmist? Pinagtutugma-tugma niyo. Lord, bakit nga ba? Napakahirap, sabi niya. Ngunit napakahirap. Yung mga kapwa mo estudyante, magaganda ng grades. Kaya ako hindi makamaganda ng grades. Ano yung technique nila? Iniisip mo, napakahirap. Bakit ako naman seryoso sa buhay? Pero hindi makasalba. Hindi ka nag-iisa. Nangyari na yun noon. Nangyari na kay Psalmist. Nangyari na kay Job. Ito ang realization ng psalmist. Pero, nang pumunta ako sa inyong temple, ibig sabihin, umatend ng church, ibig sabihin yan, lumapit sa Diyos. Yung talagang paglapit sa Panginoon. Paglapit sa Panginoon. Sa kanila kasi, perspective lang. Sa kanila kasi, pag sinabi, pumunta ako sa inyong templo, ang templo kasi nila nun ay representation, na presence of God. Nandun ang presensya ng Panginoon. Doon sila pumupunta talaga physically, at yun ay pagpapakita, pag-effort na makita ng lahat na siya ay lumalapit sa Diyos. Kasi nga, yun ang panahon nila. Sa panahon natin ngayon, kaya ang nangyari yung panahon ni Jesus, di ba, nung namatay siya sa krus, anong sabi ni Jesus? It is finished. Pagkasabi niya nung it is finished, anong nangyari? Doon sa templo, doon sa mismong templo, may tinayo, second temple, no? After Solomon's temple, yung second temple, meron dong tabing doon sa sinasabing Holy of Holies, na kung saan doon bumababa ang presensya ni Lord. No? Ang walang pwedeng pumasok doon, kasi ang papasok doon, mamamatay. No? Ang pwede lang doon ay pumasok ay ang high priest. Kahit high priest ka, hindi ka basta pwedeng pumasok doon. Dahil pag hindi ka, nakitaan ka ng Diyos, nang hindi tama ang iyong puso, meron kang kasalanan, pinapasok mo pa lang ang paa mo, patay ka na. Kaya pag ang high priest ay pumunta doon, meron siyang kalimbang sa paa. No, yung kalimbang niya yun, may tali yun. May tali yun. Kasi pag pumasok siya doon at hindi umabor ang Diyos sa kanya, bagsak siya doon, hindi siya makakalabas.
Paano siya ilalabas? Bawal pumasok. Ang bawal papasok doon, nakukuha ng bangkay niya. Mamamatay din. Kaya yung may kalembang, pag hindi na kumakalembang, alam nila. Alam nila, patay na yun sa Holy of Holies. Kaya yung tali, hihilain na lang nila para makalabas, makuha nila yung bangkay. Ayun. Noong panahon ni Jesus, after sabi niya, it is finished, na hapak, yun ang term, nahati yung tabing na yun sa Holy of Holies. It's a representation na ang presensya ng Diyos ngayon ay hindi na contained sa isang lugar. Wala na sa Jerusalem. Wala na sa Temple Mount ang presensya ng Diyos. Yun ang sinasabi lang. So, kaya yung pagsabi dito, pumunta ako sa inyong templo, pag in-apply natin sa panahon natin ngayon, pag ikaw ay nanalangin at nag-focus ka, yung lahat ng iyong attention, itinuon mo sa presensya ng Panginoon. Yan. At ang sabi dito, yung psalmist, nung pumunta ako sa iyong templo, nung ako ay manalangin, nung ako ay talagang hinanap ko ang presensya mo, Panginoon, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masasama. Hindi pala dapat ako mainggit sa kanila. No, hindi dapat. Doon mo lang maunawaan. Saan mo maunawaan? Sa presensya ng Panginoon. Hindi sa pagpunta mo sa church, ha? Hindi yun. Pag talagang ikaw ay pumunta, nakatagpo mo ang presensya ng Panginoon. Malamang sa church, pwede mong matagpuan. Kasi kaya nga tayo titipon-tipon. Ini-invite natin ang presence of Lord. At kaya dito nahahayag ang salita ng Diyos, di ba? Maaaring dito mo maunawaan. Yan. Pero hindi lang sa church. Ano? Manalangin ka, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, kakatagpuin ka niya, at makikita mo, maunawaan mo ang kahihinatnan nung kinaiinisan mo. Okay? Kinaiinisan mo. Maunawaan mo ang kanyang kahihinatnan. Tunay na inilagay mo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapahamakan. Bigla silang mapapahamak. Bigla silang mamamatay. No? At nakakatakot ang kanilang kahantungan. Kasi nga, ano ba kahantungan nila? Eternal damnation. Yun ang term. Eternal damnation. Eternal na hindi kasama ang presensya ng Panginoon. Ngayong nasa buhay na ito sila, masaya sila. Pero after this life, at hindi nila kinilala ang Diyos, ay sorry. No? Sorry. Ikaw naman, after this life, hindi mo man totally na-enjoy, na tulad ng kanilang enjoyment, ay mas masaya ka. Gaano kahaba ang eternity sa lifetime mo dito. Kaya doon tayo. Doon ang focus natin sa eternity. No? Lord, paunti-unti lang binibigay mo sa akin dito, okay lang. Kasi eternity. Paldong-paldo. Paldong-paldo ako sa eternity. Dahil kasama ko ang Diyos. Yun ba gusto natin? Amen. Yun ang gusto natin. Para, ang sabi nito psalmist, para silang panaginip na pagsapit sa umaga ay wala na. Nakakalimutan na sila kapag pinarusahan na sila ng Diyos. Yan. Hindi lang kasi agad nagpaparoon sa Lord. Sa kanila, yun ang baka yun ang pinahilisan natin. Lord, kakay naman. Hindi pa. Nang nasaktan ng aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob. Ito palang psalmist kayo. Nagtanim ako ng sama ng loob para akong naging hayop sa iyong paningin at mangmang at hindi nakakaunawa. Totoo naman. No? Kaya yung mga nai-stress dahil sa sama ng loob, nagkakasakit. Magkakasakit ka talaga. Kasi araw-araw, binubulay-bulay mo. Palitan mo, bulay-bulayin mo ang kabutihan ng Diyos. At ikaw ay gagaling. Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos, ng Bible. Mag-memorize ka ng mga verses. Ano? At ang iyong sakit sa katawan, gagaling mo ka. No? Gagaling ka. Pero pag yan ay lagi mong binubulay, sama ng loob, yung inis, yung ginawa sa'yo, yung pinainisan mo, ay ano, makukuha mo doon. No? More inis, more
Ay kung presensya ni Lord, ano yung presensya ni Lord ang dumarami sa iyo, dumarami. Ano yung mas gusto mo? Yan ang mensahe sa iyo ng Panginoon. Okay. At ito ay pwede natin isam o buuin sa ganitong pag-iisip. Anong pag-iisip? Ito lang ang minsan ng ating naiisip. Ang Diyos ay mabait sa mga mabait. Ang Diyos ay maawain sa mga maawain din. Kaya ako magiging maawain para kaawaan din ako ni Lord. Ang Diyos ay pasensyoso sa mga pasensyoso rin. Mapagmahal sa mga mapagmahal. No? Makatarungan ng Diyos sa mga makatarungan din. Yan ang mindset ng tao. Kaya nga yung tao, minsan, kampante sila na sila ay makakasama ang Diyos pag gumawa sila ng mabuti. May mga relihiyon, may mga sekta na gano'n. Gumawa ka lang ng mabuti. Gumawa ka ng masama, tapatan mo ng mabuti. Gumawa ka ng masama, tapatan mo ng 10 dasal na ganito, 15 ganito. Okay ka na. Gumawa ka ng mali, bayaran mo ng, bumili ka ng equipment sa church. Magbigay ka sa gawa. Kasi mindset yun, no? Pag-iisip yun. Ang hindi minsan natin matanggap, kaya tayo ay naiinggit. Ito ang hindi natin minsan matanggap. Mahal din sila ng Diyos. Yung mga makasalanan. Pasensyoso rin sa Diyos sa kanila. Hindi lang sa'yo. Ikaw, Kristiyano ka, tagasunod ka ng Panginoon. Ang gusto mo, sa'yo lang. Tama. Dapat Lord, mabait ka sa akin. Ako, tagasunod mo. Si Lord hindi. Ito, nature to ni Lord. Ito yung minsan na nakakaligtaan natin yung nature ni Lord. No? Di lalo na dito. Yan, yung mga yumayaman, yung mga umuunlad, prosperous na mga kasalanan. Mahal din sila ni Lord. Yun ang dapat, yun ang ipinapaunawa sa ating ngayon ngayong umaga ito. Mahal din sila ni Lord. Gaano man ka naiinis sa kanila, gaano ka man nila iniinis, gaano ka man nila ginigipit. Pasensyoso si Lord sa kanila. Parang hiniaantay nila. Gumagawa si Lord ng paraan na makapenetrate sa kanyang utak, sa kanyang kukote. Makita ng tao na yan. No? Kaya ikaw ang pinakausap ni Lord ngayon. Hindi yung mga unrighteous na umuunlad. No? Hindi pa nga nakaka-penetrate sa kanilang mensahe ng Panginoon dahil nga hindi nila kinikilala ang Panginoon. Pero ikaw, na kumikilala sa Panginoon, ikaw ang mensahe ni Lord sa'yo, sa atin. Sabi ni Lord, mahal ko rin sila. Kaya, hindi pwedeng mangyari yung gusto mo mangyari sa kanila. Darating, may panahon, yun ang sinasabi ni Lord. Darating ang panahon, pero until then, huwag mo silang kaingitan, huwag mong unahan ang Diyos, huwag mong ilagay sa kamay mo ang hustisya. May hustisya si Lord. Darating din yan. Magantay ka. Ang pagpatuloy mo ay ang sarili mo, i-check mo ang sarili mo, ipag-pray mo sila, talagang dumulog ka sa Panginoon, maging real talk, parang yung psalmist, real talk ka kay Lord. Huwag sa social media, huwag din sa ibang tao. Huwag doon, real talk ka kay Lord. Sabihin mo, doon ka magreklamo kay Lord. Pakapakinggan ka. At pag pinakinggan ka, hindi okay, at least, hindi ka nagkasala na pinost mo sa social media. Binadmouth mo sa iba. Nagkakasala ka kasi sa ganun eh. Kay Lord ka mag-badmouth din sa iba. Kasi alam ni Lord, alam niya ang nararanasan mo. Purihin ang Panginoon. Lord, maraming salamat. At ito siguro ang isa sa katanungan natin sa buhay. Ang hirap makontento sa buhay. Lalo na kung nakakita ka na may iba na umuunlad. Patas naman sana. Hindi. Balik tayo kay Lord. At sabi nga sa Matthew 6:33, unahin mo ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Unahin mo si Lord. Unahin mo si Lord. Unahin mo ang pagsunod sa Kanya. Yan. Pag ginagawa mo yan, pangako niya yan. Hindi man ganun kalaki. Yan.
Yun kasi yung problema minsan eh. Gusto mo, tapatan yung, Lord, tapatan mo naman yung nangyayari sa isa. Eh, alam ni Lord eh, baka pag binighin mo yung katapat doon, baka kalimutan mo siya. Alam ni Lord yun. Kaya hindi ka agad-agad darating din yun. Habang tumitibay ang pagsunod mo sa Panginoon, habang tumitibay ang pag-una mo sa Panginoon, darating ang pagpapala niya. Siksik, liglig, maapaw, wala kang sukat kalit niya. Ibig ng Panginoon. Kahit wala Panginoon. Lord, maraming salamat Lord sa correction mo sa amin sa ibabaw nito. Maraming salamat Panginoon dahil sa mensahe mo ito Panginoon, nakita ko ang aking sarili. Lord, patawarin mo ako Panginoon kung ako man ay nainis, na marami akong emotions, marami akong mga naging hindi magandang response Lord sa mga bagay, pangyayari, mga tao na naisip ko na dapat ay para sa akin, na dapat ay ako, dapat ay Lord, akin yun. Dapat yun sa akin nangyari yun, Lord. Dapat ako yung gumanda ang buhay, ako yung umangat, ako yung kinilala. Pero hindi nangyari, Panginoon. Patawarin mo ko, Lord. Kung maraming mga negative thoughts, maraming mga challenges, maraming mga decisions, maling decisions ako nagawa dahil sa nagpadala sa mga ganong emotions, sa mga ganong mindset, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe mo ngayon, Panginoon. Nawa, Lord, lubos kong makita ang iyong pagmamahal sa akin, na hindi ka nagkukulang sa akin, Lord. Hindi mo ako pinababayaan. Kahit, Lord, sa standard ng mundo ay paunti. Sapat yun, Panginoon, para ako'y mabuhay. Sapat yun, Panginoon, para makilala ng lubusan, mabigyan ka ng salamat, ma-enjoy ang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Tawa, Lord, patuloy mo kaming paalalahanan, Lord, na napakahalaga ng aming pagkilala sa iyo. Napakahalaga ng aming pagsunod sa iyo. Ang aming reward, Panginoon, ay hindi sa mundo ito, kundi sa kabilang buhay pa. Kasama ka, pang walang hanggang buhay. Lord, turuan mo kami. Patuloy mo kami turuan. At nawa, Lord, sa mensahe mo ito, dalahin ko aming Ama. Holy Spirit, seal this message, Lord, in us. Huwag maagaw ng kaaway. Lagi namin matandaan, magamit namin sa aming pamumuhay. May bahagi namin sa iba. Lord, at ikaw, Panginoon, ang bahala pumilo sa buhay namin. Lord, reign in us. Maghari ka lubusan sa aming buhay. Ang mga kailangang baguhin, Panginoon, sa aming buhay, baguhin mo, Panginoon. Makasunod kami, ipakita mo sa amin. Ang mga nais mo, gawin namin para sa iyo, ipakita mo sa amin at magawa namin. Pabigyan ka namin ng kapurihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang aming pagpupuri, Panginoon. Pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God.